Lumipat naman ang eksena sa labas ng Mountain Gate ng Zulu Academy, doon ay makikita na nanginginig ang buong katawan ni Gu Qingshan sa sobrang takot. Sa kanya naman unahan ay nandoon pa rin itong babae na mayroong pulang kasuutan upang makipagtsismisan sa kanyang katabi na lalaki. Tanong pa ng babae na mayroong pulang kasuutan sa kanyang senior brother na kung sino raw ba ang tatlong tao na nakatayo sa harapan ni Gu Qingshan. Ipinaliwanag ng lalaki na ang matanda raw na nasa kaliwa at nakasuot ng mamahaling kasuutan ay si Zai Qiushui, siya ay isang great saints na elder ng pamilyang Yao. At ang nasa gitna na walang damit na kulay pula ang balat na parang mabangis na tao at mayroong dalang napakalaking itim na bakal na martilyo ay si Hong Zhangkun, sa kanya naman tabi ay ang great saints na panauhing elder ng Yao family galing sa Gu family. Malamang kaya dumating dito ang mga kinatawan ng pamilyang Yao at Gu upang lumikha ng gulo kay Senior Chu, kaya dapat na lumayo na sila dito upang hindi sila madamay sa laban. Nagsaad itong si Hong Zhangkun kay Zai Qiushui na bakit pa sila mag-aabala na basagin itong formation, sa palagay niya ay maaari naman itong wasakin gamit ang martilyo. Sumagot ang dalawang elder na hindi pwede dahil kung puwersahan nila itong wasakin ay baka walang problema sa kanila. Ngunit si Gu Qingshan ay mawawala ng cultivation at tiyak siya ay mamamatay. Inis pang sinaad nitong panauhin na elder ng pamilyang Yao na manatili raw muna sila dito at hintayin na lumabas si Chu Ziyu bago sila kumilos, kapag kanilang mahuli ang tao na yun ay tiyak na mawawala itong restrictions. Pinaalam din ng panauhin na elder ng pamilyang Yao na si Chu Ziyu ay pinatay si Zhang Dequan sa harap ng maraming tao, ano raw ba kaya ang balak na gawin ng kanilang batang Panginoon sa tao na yun? Sa mga nalaman nitong si Hong Zhangkun ay hindi niya ito nagustuhan, masyado raw mayabang si Chu Ziyu, kung hindi raw nila mapapatay ang tao na yun ay paano pa makapanatili ang kanilang pamilyang Yao sa kapangyarihan dito sa hilagang rehiyon. Ayon naman ni Zai Qiushui na nagtungo na ang kanilang batang Panginoon upang makipagkita sa punong guro ng Zulu Academy, kapag pumayag ang punong guro sa gustong mangyari ng kanilang batang Panginoon ay doon na sila kikilos. Lumipat naman ang eksena sa loob ng kabundukan ng Zulu Academy, doon ay nag-uusap ang punong guro ng Zulu Academy at ang young master ng pamilyang Yao, wika pa ng punong guro sa young master ng pamilyang Yao na kanya raw tinuturing na kaibigan ng pamilyang Yao, kaya nauunawaan niya kung bakit sila nandito, pero hanggang kailan raw ba magpapatuloy ang siklo ng paghihiganti, pinayuhan din ng punong guro si Yao Ditian na alang-alang raw sa patriarka ng pamilyang Yao ay dapat na silang umalis dito. Sumagot si Yao Ditian sa punong guro na maaari raw niyang maprotektahan sa ngayon si Chu Ziyu, pero hindi habang buhay. Ang Zulu Academy ay isang banal na lupain ng literary cultivation, at dahil siya ang punong guro dito sa akademya at bilang nakakabatang junior ay hindi niya papatayin si Chu Ziyu dito sa akademya. Pero kung aalis siya dito sa akademya ay hindi ito matatanggap ng kanyang pride bilang young master ng pamilyang Yao. Sa isip-isip naman ng punong guro ng Zulu Academy na noong una raw ay malaki ang kanyang inaasahan kay Yao Ditian, pero nang makilala niya siya ng higit ay doon niya napagtanto na kahit isa siyang matalino at mayroong malaking talento ay sobra naman siyang mayabang at marahas. Doon ay sinabi ng punong guro kay Yao Ditian na kung yun raw ang kanyang gusto ay sana hindi niya ito pagsisihan. Naisip din ng punong guro na malamang mapapahamak raw ang pamilyang Yao. Natawa naman si Yao Ditian sa pinayo sa kanya ng punong guro. Nagbibiro raw ba ang punong guro? Siya na si Yao Ditian ay kailanman ay hindi nagsisi sa kanyang mga ginawa, ang dapat na magsisi ay walang iba kung hindi si Chu Ziyu. Kung mayroong dapat sisihin dito ay walang iba kung hindi si Chu Ziyu, dahil ginalit niya ang isang tao na hindi dapat ginalit. Sa kinaroroonan naman ni Chu Ziyu ay doon naglakad na siya upang harapin ang pamilyang Yao na kanina pa siya hinahanap, sa kanya naman likod ay nakasunod si Miss Anne na kanyang tinawag ang ating bida na masyadong nag-alala. Nagsalita naman si Chu Ziyu kay Miss Anne na kung ang gusto raw ba niyang sabihin na si Miss Anne ang dahilan ng lahat ng ito at nadamay lang siya. Paliwanag naman ni Miss Anne na kaya lang raw nagalit ang pamilyang Yao kay Chu Ziyu dahil sa pagprotekta sa kanya, at dahil doon ay nakasagupa ni Chu Ziyu ang pamilyang Go. Sumagot ang ating bida na sa buong buhay raw niya ay gumagawa lang siya ayon sa kanyang kalooban, kung tinulungan raw niya si Miss Anne ay iyon ang kanyang kagustuhan, kaya siya ang dapat na managot ng lahat ng ito. Dapat hindi na raw maging mabigat ang kalooban ni Miss Anne nang dahil lang sa mga nangyari. At kung talagang gusto niyang suklian ang kabutihan na ito ay dapat magsikap siya sa kanyang pag-cultivate, baka balang araw siya na naman ang nangangailangan ng tulong kay Miss Anne, sa ngayon ay nakuha na niya ang sadya niya sa pagpunta sa akademya, kaya dito na sila maghihiwalay.
Sa mga binitawan na mga salita ng ating bida ay naging magaan ang kalooban ng dalaga at nahulog na ang loob niya dito. Kaya pinayuhan ni Miss Anne ang ating bida na dapat siyang mag-ingat palagi. Kasunod nito ay agad nang naglaho si Chu Ziyu sa harapan ni Miss Anne upang harapin na ang mga elder na kanina pa siya hinihintay sa labas ng akademya. Bago umalis si Chu Ziyu ay nag-iwan siya kay Miss Anne ng isang piraso ng talisman. Ang munting talisman raw na ito ay naglalaman ng kanyang sword technique. Kung balang araw ay makaharap ni Miss Anne ang panganib ay maaari lang niya itong gamitin. Ipinaliwanag din ni Chu Ziyu kay Miss Anne na kung sino man raw ang nasa unang yugto ng Saint King Realm ay maaaring mapatay ng talisman, at ang nasa huling yugto ng Saint King ay maaaring mabigyan sila ng malaking sugat, at dapat din siyang mag-ingat. Dahil dito ay hindi mapigilan ni Miss Anne na tumulo ang kanyang mga luha, kanya raw pinapangako na magsasanay siyang mabuti sa kanyang paglilinang, at sa susunod kung sa kanya na naman hihingi ng tulong si Chu Ziyu ay doon na niya babayaran ang kanyang malaking utang. Sa labas naman ng Mountain Gate ng Zulu Academy ay dito dumating na ang ating bida, nang nakita nitong dalawang babae na kanina pa nakipagtsismisan si Chu Ziyu ay nagulat sila dahil ito raw ang pumatay kay Zhang Dequan at ang naglumpo kay Gu Qingshan, sa kanila raw pagkakaalam ay ang kanyang pangalan ay si Chu Ziyu. Samantalang ang tatlong mga elder ay nagulat dahil bigla na lang sumigaw si Gu Qingshan na nandito raw ang tao na naglumpo sa kanya. Galit na galit din na sinisigaw ni Gu Qingshan ang pangalan ni Chu Ziyu dahil pinahiya siya ng ating bida sa harapan ng maraming tao. Ang tatlong mga elder nang kanilang nakita ang mukha ni Chu Ziyu ay hindi maalis ang kanilang tingin dito, at hindi na din sila makapaghintay na makapaghiganti sa lahat ng mga ginawa ni Chu Ziyu kay Gu Qingshan at ang pagpatay kay Zhang Dequan. Sa gitna ng masamang tingin ng tatlo sa ating bida ay tahimik lang sila na hinarap ni Chu Ziyu. Inis pang sinabi ng nakakataas na elder ng pamilyang Gu sa ating bida na wala raw siyang pakialam kung sino ang ating bida at kung saan siya nanggaling, pero ang kanya lang maipapayo ay kung papakawalan niya agad si Gu Qingshan ay baka makakaalis pa siya ng buhay dito sa lungsod ngayong araw. Wala naman tugon si Chu Ziyu sa pagbabanta sa kanya ng elder ng pamilyang Gu, bagkus tahimik lang niya silang tiningnan. Nagsalita din si Hong Zhangkun sa kanyang mga kasama na hindi na raw nila kinakailangan na hintayin ang utos ng Young Master, dahil nararamdaman niya na mayroong masamang binabalak ang tao na ito, kaya ang mas mabuti nilang gawin ay maghanda. Doon ay agad nagbukas ng void space si Zai Qiushui, at sabay kanyang hinamon si Chu Ziyu na kung mayroon raw siyang lakas ng loob ay sumama siya sa loob ng void at doon sila maglaban. Sa kasunod na mga nangyari ay nakapasok na ang apat sa loob ng void upang dito nila simulan ang kanilang laban. Sa labas naman ng void ay nagtanong itong babae na madaldal na mayroong pulang kasuutan sa lahat niyang kasama na kung sino raw ba sa kanila ang mayroong abilidad na void mirror. Sinabi din ng isa niyang kasama na madaldal na bibihira lang raw itong mangyari na naglalaban ang mga makapangyarihan na nilalang katulad nila. Kung kanila raw itong mapapanood ay malaking tulong ito para sa kanilang pag-cultivate. Bigla naman nagumit na itong isang lalaki na kanyang sinabi sa lahat na siya na raw ang bahala upang ipakita sa kanilang lahat kung ano ang nangyari sa loob ng void. Doon ay agad na lumikha ang lalaki ng void mirror upang masaksihan ng lahat ang paglalaban doon sa loob ng void. At masyadong nagulat itong elder nang ipinakita na ni Chu Ziyu sa kanilang tatlo kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan, nasabi na lang niya na isa raw itong space of time. Lumingon din itong elder ng pamilyang Gu kay Hong Zhangkun na kanyang sinabi na ang nagbigay raw ng ulat sa kanila ay hindi pinaalam na ganito pala kamakapangyarihan itong tao na kanilang nakaharap. Sa kabila ng takot ng tatlong mga elder ay nakatingin lang sa kanila si Chu Ziyu na hinahanda ang kanyang mga daliri upang kanyang turuan ng leksyon ang mga elder. At kasunod nito ay pinakawalan na ni Chu Ziyu ang kanyang maliit na kapangyarihan papunta sa tatlong mga elder. At nang ito ay tumama sa tatlo ay napasigaw sila na hindi na makagalaw, at doon lang din nila napagtanto kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Chu Ziyu kahit hindi pa ito ang buo niyang lakas. Natatawa pang sinaad sa kanila ni Chu Ziyu na kung ganito na raw ba ang mga tao na naglakas ng loob na pumatay sa kanya, at dahil isa naman siyang mabait na tao ay kanya lang sinira ang kanilang mga cultivation. Biglang-bigla naman itong elder ng pamilyang Gu na lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na kanyang natanong sa ating bida na paano raw ba nagawang masira ni Chu Ziyu nang sabay-sabay ang kanilang mga cultivation kahit umabot na sila sa antas ng Great Saints. Ang mga disciple na nakakita kung paano nilumpo ni Chu Ziyu ang tatlong mga elder sa isa lang na galaw ay masyadong nagulat,
Nagtataka pa na nagtanong ang babae sa kanyang senior brother na di ba't sinabi kanina ng senior brother na si Hong Zhang-kun ay umabot na ang kanyang antas sa ikawalong yugto ng Grade Saints, pero bakit natalo lang siya sa isa lang na galaw? Sumagot ang lalaki na maaaring hindi mahina si Hong Zhang-kun at ang kanyang dalawang kasama, kundi masyado lang talagang malakas ang kanilang nakalaban. Sa ilang sandali ay nakalabas na sila Chu Ziyu galing sa loob ng void space, at makikita ang tatlong mga elder na maging ang tumayo ay hindi na nila magawa. Ngunit nabigla si Chu Ziyu nang pagtingin niya sa itaas ay bigla na lang lumitaw ang isang gintong karwahe. Ito ay walang iba kung hindi ang young master ng pamilyang Yao na si Yao Ditian. Ang mga kalahok ay hindi makapaniwala na si Yao Ditian ang talagang personal na pumunta dito upang harapin si Chu Ziyu. Doon ay seryoso na sinabi ni Yao Ditian sa lahat ng tao na personal raw niyang hawak ang araw at buwan, at kaya din niyang abutin ang mga bituin sa buong mundo, walang sino man ang nandito ang makakapantay sa kanya. Si Chu Ziyu na pinapanood ang pagdating ni Yao Ditian ay bahagya siyang nainis dahil napakabongga daw ang kanyang pagdating. Samantalang itong madaldal na babae ay lubos silang humanga, talagang karapat-dapat daw kay Yao Ditian ang ganito kabongga na pagdating. Bihira lang raw talaga sa mundong ito ang mayroong ganoon katindig na aura, at masyado din siyang gwapo. Kaya pinipilit na lang ni Chu Ziyu na ngumiti, gusto raw talaga niya na ibigay kay Yao Ditian ang kanyang gitnang daliri dahil ubod ito ng yabang. Hindi na nga makatiis si Chu Ziyu kung hindi kanyang sinigawan si Yao Ditian at binigyan ng dirty finger. Sinigawan din niya si Yao Ditian na kung anong uri raw ba siya na demonyo, at naglakas pa ng loob na magpasikat dito. Masyado raw talaga siyang pabida. Pero natatawa lang na tinanong ni Yao Ditian ang tatlong elder na kung nahuli na raw ba nila si Chu Ziyu. Kasunod nito ay nakalapag na sa lupa ang gintong karwahe na sinasakyan ni Yao Ditian. Habang itong dalawang babae ay pinipilit nilang hindi matawa sa katanungan ni Yao Ditian sa mga elder patungkol kay Chu Ziyu. Mayabang din na sinabi ni Yao Ditian kay Chu Ziyu na nakatakda na raw siyang matalo sa harap ng lubos na nakakahigit na makapangyarihan na tulad niya. Dapat raw na malaman ni Chu Ziyu na kung gaano siya kawalang halaga sa kanyang paningin, hindi raw ba alam ni Chu Ziyu na siya na si Yao Ditian ay isinilang upang maghari, isang hari na makikilala ng lahat, isang hari na pinagpala ng langit at isang hari na nakatakdang pasanin ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Si Chu Ziyu na nakikinig sa mga lumalabas sa bibig ni Yao Ditian ay hindi niya mapigilan na matawa. Nang narinig ni Yao Ditian na mayroong tumawa ay masyado siyang nainis na nagtanong sa lahat na kung sino raw ba ang tumawa. Agad naman na kumilos ng mayroong paggalang ang ating bida na kanyang sinabi kay Yao Ditian na sa pagdating raw sa mga nakakatawa ay wala nang makakatalo kay Yao Ditian, pinaalam din ng ating bida ang kanyang pangalan kay Yao Ditian. Sabay ipinakita ni Chu Ziyu kay Yao Ditian ang tatlong mga elder na hindi na makagalaw.